Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pastor Absalon Rabadon Jr. po, nagpupugay sa inyo sa kalwalhatian ng Panginoong Diyos. At nawa kayo po nasa magandang kalusugan at gayon din kung sino naman po ang nasa banig ng karamdaman ay taos puso pong ipinapanalangin natin na naway may balik sa kanila ang magandang kalusugan at gayon din po sa mga may mga problema o suliranin sa buhay sa kasalukuyan, nawa ay inyo pong malampasan ang mga pagsubok na inyong nararanasan sa kasalukuyan. So mga minamahal, muli ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr., maghatid sa inyo ng Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 15. Ito po ay ating babasahin. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Nilisan niya ang Judea at naparoon muli sa Galilea. At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-6 na nga ang oras, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Painumin mo ako,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila kapabaga sa aming amang si Jacob, na sa amin ay nagbibigay ng balon, at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa." Salamat sa pagkabasa sa mga salita ng Diyos.
sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 15. Dito muli mga minamahal sa patuloy na paglalakbay ng Panginoong Hesus habang siya ay nangaral ng kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan ng mga kaluluwa, ay napadaan siya sa isang siyudad sa Samaria. At dito ay pinapakita ng Biblia sa Juan Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 9 na naroon si Jesus sa tabi ng balon. At naparoon din ang isang babaeng Samaritana. At kapag dakay si Jesus ay nauhaw dahil sa malayong paglalakbay, humingi siya ng tubig sa babaeng Samaritana. Ngunit nagulat ang babaeng Samaritana dahil alam niya na ang kaniyang kausap na humingi sa kanya ng tubig ay isang Hudyo. Kaya sumagot nga ang babaeng Samaritana na bakit kayo nakipag-usap sa amin na mga taga Samaria, hindi naman kayo nakikipag halubilo sa amin, at kayo ay humihingi pa ng tubig mula sa balon ng aming mga magulang, mula sa aming ninuno na si Jacob. Sumagot si Jesus sa versikulo 10. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritan, papaano bang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. So dito mga minamahal, ang daloy ng usapan ng babaeng Samaritana at si Jesus ay tungkol po sa isang tubig na nanggaling sa balon. Ang babaeng Samaritana ay iigib ng tubig sa balon na mula pa gawa ng kanilang mga ninuno, na isa nga sa kanilang ninuno ay si Jacob. So nagulat siya, bakit humingi sa kanya ng tubig si Jesus. Kaya sabi niya, ba't kayo humingi sa akin? Magkaiba naman tayo ng kumbaga sinasabi ng babaeng Samaritana, nakagulat anya dahil hindi naman kayo nakikisama sa aming mga taga Samaria. Bagkus ay sumagot si Jesus na kanya namang sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa'yo'y nagsabi, painumin mo ako, ikaw ay hingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. So dalawang klaseng tubig ang makikita rin natin dito na pinag-usapan ni Jesus at ng babaeng taga Samaria. Isang tubig na nanggaling sa balon ni Jacob, at ito nga ang iniigib ng babaeng Samaritana, at humingi si Jesus ng tubig na pamatid-uhaw. Bagkus ay tinanong pa siya, bakit hingi siya ng tubig, na para bagang ayaw niyang bigyan. At dahil nga sa versikulo 11, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat, isalok ng tubig at malalim ang balon.
saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dahil sa nag-alangan na magbigay ng tubig upang ipainom kay Jesus, ang babae, bagkus ay nagduda pa siya kay Jesus. Nang sinabi ni Jesus na kung ako'y hinakilala mo, sa halip ay hindi ka na magtanong at kapag dakay, bibigyan mo ako ng tubig na aking hinihingi. At kung sakali man na lalong makilala mo ako, ay bagkus bibigyan pa kita ng tubig na buhay. Kaya sabi ng babae, ay wala na ngang tubig yung balon eh. Ang lalim nga ng tubig ng balon. Pagkatapos, anong gagamitin mo upang makapagsalok ka ng tubig? At tubig na buhay pa ang ibigay mo sa akin. Kaya sa versikulo 12, dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbibigay ng balon, at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus sa versikulo 13, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sa versikulo 15, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. So dito mga minamahal, ay lalong nagkaroon ng malalim na usapan si Jesus at ang babaeng Samaritana. Nagiging palatanong na nagkaroon siya na tinatawag na curiosity, yung pananabik. Bakit ganun ang mga kasagutan ni Jesus? Samantalang nauhaw lang naman siya. Pagkatapos hindi nga niya kaagad mabigyan ng tubig na mainom si Jesus, dahil nga sa ang tubig sa balon na gawa ni Jacob ay sadyang malalim. Ibig sabihin, wala nang gaanong makuhang tubig inumin. At pinagsabihan pa siya ni Jesus na kung ako'y kilala mo, hingi ka pa sa akin ng tubig na kung saan, kung ito iyong mainom, ay hindi ka na mauhaw pa. Kaya lalong nanabik sa mga kasagutan ang babaeng Samaritana. Kaya tuloy siya na ang humingi kay Jesus, na sabi niya sa versikulo 15, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. So, ang babaeng Samaritana ay matiyak natin na ang kanyang kaisipan ay panlupa. Dahil sa ang kanyang iniisip lagi ay ang tubig na kanyang sinasalok upang siya at ang kanyang pamilya ay magkaroon ng tubig inumin. So ito na ngayon ang talinghaga na nanabik siyang malaman kay Jesus. Ano ba itong tubig na kung inumin mo ay hindi ka na mauhaw pa? Ito mga minamahal ay isang talinghaga rin para sa ating lahat. Oo nga, ang pinag-usapan ng babaeng Samaritana at si Jesus ay tungkol sa tubig sa balon. Ngunit ang karagdagan ng ibig pang ipaalam ni Jesus ay maliban sa tubig na galing sa balon,
na kahit ikaw ay uminom ay mauuhaw ka pa. At ang kanya namang karagdagan na ibig inumin ng mga tao ay tubig na nanggaling sa kanya, na kung ito ay mainom ng mga tao mula sa kanya ay hindi na mauuhaw pa. Dahil ito ay tubig mula sa bukal ng tubig na nabubukal sa kabuhayang walang hanggan. So ang tubig na ito ay nanggaling sa bukal na kung saan ay magiging kabuhayang walang hanggan. Ibig sabihin, living water na buhay na tubig, tubig na buhay, na patuloy na dumadaloy upang ang tao ay wala ng pagkuahaw pa. So, bakit mga minamahal ay hirap sa supply ng tubig ang siyudad ng Samaria? Bakit wala halos masalok at malalim pa, lalong lumalalim ang tubig na kukuhanin doon sa, ay lalong malalim yung balon na pagkuhanan ng tubig? Ito mga minamahal ay isa ito sa mga propesiya na nasusulat sa Jeremias. Dahil sa kapanahunan ng Old Testament, nang si Jeremias ay naghatid ng salita ng Diyos, ay ang Israel at Samaria na nanggaling sa lipi ni Jacob, sila po ay tumalikod sa Diyos. Sila po ay naghari sa kanila ang kasalanan. At ito po ay hindi kanais-nais sa Panginoon. Kaya isa sa mga paraan ng Panginoon upang manumbalik ang mga Israelita at mga taga-Samaria, Hudiya, na mula sa lipi ni Jacob, ay nagkaroon ng katuparan ang hula na sinabi ni Jeremias sa Jeremias Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 13, na ito po ang nasusulat. Ipinagpalit baga ng isang bansa ang kanilang mga Diyos, ngunit ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kalulatian sa hindi pinakikinabang. Mangagtaka kayo o mga langit sa bagay na ito, at mga takot ng kakilakilabot, mga tuyo kang lubha, sabi ng Panginoon, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. So mga minamahal, ang katuparan po ng sinabi ni Jeremias ay nagkatotoo, na ang balon ng tubig na gawa ni Jacob, na inabot na ng mga iba't ibang henerasyon ni Israel, hanggang doon umabot sa New Testament, hanggang doon na nga sa pagkatagpo ni Jesus at ang babaeng Samaritana, ay doon na nga napatunayan na matutuyuan na nga ang balon na ginawa ni Jacob, at halos wala nang maigib o ni masalok man na tubig.
Dahil ang katuparan ng hula na ito ay sabi nga ni Propeta Jeremias, dahil dalawang kasamaan ang nagawa ng sambahayan ni Jacob. Una, kanilang iniwan ang Panginoong Diyos. Nasabi ni Jeremias, ang Panginoong Diyos na inyong iniwan, siya ang bukal ng buhay na tubig. Mga minamahal, ito yaong tinutukoy rin ni Jesucristo na dapat niyang ibigay doon sa mga Israelita habang nakipag-usap siya sa babaeng Samaritana. At binigyan ng kasagutan ni Jeremias kung bakit, ano ang mangyari dahil iniwan nila ang Panginoong Diyos na isang bukal ng tubig na buhay. Kaya ang sinasabi at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. So, ang balon na isa sa mga ginawa ni Jacob ay wala ng halos tubig na masasalok. Katuparan ng hula ni Jeremias, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 13, at ito, ang katuparan ng pangyayaring ito ay naganap sa kapanahunan ng nangaral na si Jesucristo na ang mga Israelita ay panumbalikin sa Panginoong Diyos dahil sila ay tumalikod sa Panginoong Diyos na siyang bukal ng buhay na tubig. Tandaan natin mga minamahal, ang pangaral ni Jesucristo sa panahon ng New Testament times, tandaan po natin na si Jehovah na siyang Panginoon, na Espiritu Santo at Diyos Ama ni Jesucristo ay nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya ang Panginoon na bukal ng buhay na tubig ay kasalukuyang nasa loob ng katawan ni Jesucristo. So ito na ngayon ang pagpanumbalik sa mga Israelita na kahit manawari halos wala ng tubig ang kanilang balon, ay may kapalit na bukal ng tubig na buhay na kung ito'y inumin ay wala nang pagkauhaw pa. At ito nga ang hinihingi ng babaeng Samaritana. At sabi ng babaeng Samaritana, sa versikulo 15, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Kung ating ipagpatuloy, sa versikulo 16, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sa versikulo 17, sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Mga minamahal, ang kausap ni Jesus ay isang babaeng makasalanan, isang babaeng sinungaling, na humihingi siya ng tubig na buhay upang hindi na siya mauhaw pa. Kaya ang kondisyon ni Jesus upang siya ibigyan, sabi ni Jesus,
sa versikulo 16, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ng babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala kang asawa sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinabi mo ang katotohanan. So, nilantad ni Jesus ang kapalaluan ng babae. Ang babae, siya ang simbolo ng makasalanang Israel at Samaria, mga minamahal. Ito ang pangaral ng Panginoong Hesukristo. Inilalantad niya sa magitan ng pangaral ng katuwiran at katotohanan. Na ang kanyang mga kausap ay sinubok niya kung ano talaga ang mga kasagutan. Ngunit alam ni Jesus, dahil nasa kanya ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na siyang bukal ng buhay na tubig. Ito, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, na dahil sa kasalanan ng bansang Israel, natutuyo ang kanilang mga balon at naghanap sila ng supply ng tubig na kung saan ay dapat hindi na sila mauhaw. Ngunit ang nangyari sa kanila, kung bakit halos mawalan sila ng supply ng tubig, ay dahil sa mga kasalanan na namumutawi sa buong bayan ng Israel. Ngunit ang sadya ng Panginoong Hesus ay panumbalikin ang Israel sa piling ng Diyos, upang sila ay manumbalik sa Diyos at humingi ng kapatawaran ng kasalanan pagkatapos nilang pagsisihan ng kanilang mga ginagawa. Ngunit ito inabutan ni Jesus, ang isang babae, na patuloy pa rin sa kanyang kasalanan. Ibig niyang tumikim o uminom ng tubig na buhay, na kung ito'y mainom ay wala nang pagkauhaw pa. Ngunit sinubok siya ni Jesus. Ang sabi sa kanya, sige, bibigyan kita ng tubig na buhay upang hindi ka na mauhaw pa. Tawagin mo ang iyong asawa. Ngunit anong sagot? Wala akong asawa. Kagad ay inilantad ni Jesus ang kanyang kasalanan upang ang babaeng ito ay magsisi siya sa kanyang mga kasinungalingan at manumbalik sa Diyos. Sinabi niya, wala akong asawa. Sabi ni Jesus, 5 ang asawa mo. At ang kapiling mo ngayon, hindi mo tunay na asawa. Yan, mga minamahal, ang Ebanghelyo ng Juan Kapitulo 5, Juan Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 15. Na ito ay kung ating pagbulay-bulayan, mga minamahal, ito ay nagbibigay sa atin ng isang aral. Di nyo ba napapansin na bagamat marami tayong tubig dito sa Pilipinas, sa balon, sa ating mga gripo, ano ang nangyayari kahit tayo umiinom? Di po ba may kasabihan na kailangang uminom tayo ng 8 baso? 8 basong tubig sa isang araw, at kung hindi natin gagawin yan,
magkaroon tayo ng pagkatuyo sa ating katawan, magkaroon tayo ng dehydration. Yan po ay turo na pangsanglibutan. Natural sa ating pisikal na katawan na kailangan ng tubig. Tubig galing sa balon, tubig galing sa gripo, at kung saan pa man. Dahil hindi kaya ng ating katawan na mabuhay kung walang tubig, mga minamahal. Kaya nga, isa sa mga pagsubok ng mga alagad ng Diyos ay ang pagkauhaw. Si Moises, 40 araw sa Mount Sinai, kapiling ang Diyos. Hindi siya kumakain, hindi umiinom. Walang pagkauhaw si Moises, mga minamahal. Bakit? Kapiling niya ang Diyos na siyang bukal ng tubig na buhay. Hindi na malaya ni Moises. Na 40 araw na pala siya doon sa ilang. Kapiling niya ang Diyos, nagpahayag sa kanya ang Diyos, hindi siya nagugutom, ni hindi nauhaw. Ganon din si Jesus sa New Testament times. Pagkatapos na sa kanyang bautismo ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay tumahan sa kanya. Ang Diyos na siyang bukal ng tubig na buhay. Kaya, nang sinubok ng Diablo si Jesus, 40 araw, hindi nauhaw ni hindi nagugutom si Jesus. 40 days and 40 nights, katulad ni Moises. Bakit? Kapiling ni Jesus ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na bukal ng tubig na buhay, the living water, the fountain of life, mga minamahal. At dahil dito, nakikita ng Diyos magitan ni Jesucristo na ang mga tao sa kasalukuyan mula doon sa lahi ni Jacob hanggang ngayon sa kasalukuyan, tayo raw ng mga tao ay katulad ng isang usa na natuyuan na ng tubig sa kanyang katawan. Kung ating basahin ang Salmo, Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 4. Kung paanong humingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? Ang mga bagay na ito ay aking naaalaala at nanglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko. Mga minamahal, katulad daw tayong mga tao na hindi lamang nauhaw araw-araw sa ordinaryong tubig, kung hindi, kailangan pa raw natin sa karagdagan ng ating sariling katawan ang tubig na buhay, the spiritual water, na iyan nga ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, mga minamahal. Nang sabi nga niya sa Juan Kapitulo 7, versikulo 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Mga minamahal, kung tayo raw
ay sumampalataya sa pangalan ni Jesucristo at siya'y tanggapin natin na siya ang Panginoon at tagapagligtas. Sa ating panampalataya, bagamat tayo ay nauhaw araw-araw, ay bigyan tayo ng tubig na wala ng pagkauhaw pa, mga minamahal. Sumampalataya tayo sa Panginoon. Bakit? Dahil darating ang pagkatuyo ng ating katawan. Alam naman natin kung dehydrated na ang ating katawan, mga minamahal, talagang magkaroon ng sakit hanggang sa mamatay, mga minamahal. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kapahingahan, kamatayan ng ating katawang lupa. At kung hindi natin sampalatayanan si Jesus, na kung saan nasa Kanya ang bukal ng tubig na buhay, na ibig sabihin ang Diyos na buhay, na sa Kanya ay tumatahan. At kung hindi tayo sumampalataya sa pangalan ni Jesus at kilalanin natin siya na Diyos Ama, bilang Kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan, dahil si Jesus ay Kristo na anak ng Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya ang pangalan ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan dahil ang Kanyang pangalan ay pangalan ng Ama na walang hanggan, mga minamahal. Iyan po ang bukal ng tubig na buhay. Kaya kung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, bagamat matuyuan tayo sa ating katawan ng tubig na palagi nating iniinom araw-araw, darating daw ang pagkatuyo ng lubusan ng ating katawan na siyang magdulot ng kamatayan ng ating katawang lupa. Pero kung tayo ay sumampalataya kay Jesus at tinanggap natin siya na Panginoon tagapagligtas, dadaloy sa ating kalooban, sabi ni Jesus sa Juan 7:38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, bagamat tayo mamatay sa katuyuan ng tubig sa ating katawan, darating ang panahon na tayo bubuhayin ng Diyos upang magkaroon tayo ng kapalit ng tubig na buhay, dadaloy sa atin. Ibig sabihin, sa atin ang Espiritu ng Panginoon na siyang bukal ng tubig na buhay at magbigay sa atin ng kabuhayang wala ng pagkatapos pa, buhay na walang hanggan, minamahal. Kaya nga, habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, nag-iimbita ang Panginoon. Sa Apokalipsis, Kapitulo 22, na habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, bagamat tayo ay nauhaw araw-araw, kaya tayo umiinom ng ordinaryong tubig, ngunit kailangan din daw mapasa atin na pamagitan ng panampalataya na si Jesus ay daluyan ng tubig na buhay, na siyang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, na pagdating ng panahon ay kasama natin sa ating panampalataya ang tubig na buhay na yan, na sa ating kamatayan tayo ay bubuhayin muli at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo ay nasa mundong ito, sampalatayanan natin na si Jesucristo, siya ang bukal ng tubig ng buhay, mga minamahal. In Jesus is life everlasting. Kaya nanawagan ang Panginoon sa Apokalipsis Kapitulo 22, versikulo 17. At ang Espiritu at ang kasintahang babae nagsasabi, halika,
At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig na buhay. Mga minamahal, ang pangaral ng Ebanghelyo na siyang salita ng Diyos ng kaligtasan ay libre po yan na ipinapangaral. Sa magitan ng mga lingkod ng Diyos, ipinapangaral ang tubig na buhay na dapat tanggapin ng tao habang siya ay nasa mundo pa sa kasalukuyan. Ngunit matanggap niya yan kung siya ay magbagong buhay. Kailangan siya ipanganak na muli. Magpabautismo siya sa pangalan ni Jesus at humingi ng kapatawaran ng kasalanan at handa ang Panginoon na siya ay patawarin. Mga minamahal, tayong lahat ay makasalanan. Ngunit, magpasalamat tayo sa Diyos na siya ay naawa sa atin. Na sumagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Ikinamatay ng bugtong na anak na si Jesus ang ating mga kasalanan upang tayo magbalik loob sa Diyos at muli sa ating panampalataya ay nasa atin na. Sumagitan ng ating panampalataya sa pangalan ni Jesus, ang kinan natin ang bukal ng tubig na buhay upang kung tayo mamatay, tayo ibangon muli mula sa mga patay at atin nang makamtan ang buhay na walang hanggan na kung saan hindi rito makukuha sa sanlibutan kung hindi doon sa kalangitan. Kaya ituon po natin mga minamahal ang ating isipan, huwag lamang dito sa daigdig na ito. Oo nga, tayo ay nagsikap, naghanap buhay sa araw-araw, ngunit pansamantala lamang ang ating buhay. Bigyan natin ng puwang ang ating puso upang manhan sa atin ang Espiritu ng Diyos na siyang bukal ng tubig na buhay upang kung sakali man tayo mamatay, ibangon muli tayo sa mga patay at maging kapiling tayo ng Panginoon doon sa sangkalangitan at tayo'y mabuhay na walang hanggan na hindi na mauuhaw pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Praise God. Alleluia. 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 God bless us all.